Mga kababayan, kasama nyo po ngayon si Ka Eric dito sa ating video analysis at video talakayan sa isang napakagandang isla, ang isla ng Guimaras, no? Where the sweetest mango of the world comes from, no? Ayon nga sa mga kasabihan, walang kasing tamis ang mangga na nanggaling po sa isla ng Guimaras. This is an island province at kasama ko po dito ngayon si Langging at si Connie Loyloy na kasama ko po sa staff sa Bangon Sambayanan People's Movement. Si Langging po ang nagta-time ng ating video. Pag-uusapan po natin itong inihayag ni Vice President Sara Duterte, kung saan pinasalamatan po niya si former President Rodrigo Duterte at saka ang Chinese government sa pagkumpleto ng napakaganda at modernong tulay sa Davao. Ito po yung Bucana Bridge na pilit inaangkin ni Marcos Jr. at pinapalabas niya na siya daw ang nagsimula ng proyektong ito. Hindi po totoo ito, no, sapagkat hindi lamang sinungaling si Marcos Jr. kundi manloloko at mang-aangkin ng mga proyekto na hindi naman po sa kanya. Ang Bucana Bridge po ay sinimulan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po itong modernong tulay na ang disenyo ay galing po sa engineering ng China. At ito po ay pinagsumikapan ni Pangulong Duterte na mabuo itong Bucana Bridge upang mabigyan po ng matuwid at nararapat na infrastruktura na hindi kinukurakot ang mga mamamayan ng Mindanao, no? Ito po ay nasa Davao Region, itong Bucana Bridge, no? At yun nga, no, at ikinorek ni Vice President Sara Duterte yung pang-aangkin ni Ginoong Marcos Jr. hinggil po sa Bucana Bridge. Kagaya po nitong Guimaras, ito po ay inaprobahan ng National Economic Development Authority at ni Pangulong Duterte na mapunduhan sana po ito sa Build projects, ang Iloilo-Guimaras Bridge tsaka yung Guimaras to Negros, no? Ito ay mga interconnecting bridges sa isla po ng Western Visayas. Ang nakikita po ninyong dagat sa paligid ko, bahagi po ito ng Guimaras Strait. At sa likod nito ang Iloilo Strait papuntang Negros, no? Dahil sa baluktot na kaisipan ni Marcos na lahat ng proyekto ng build ni Ginoong Duterte, ni Pangulong Duterte kanyang tinitira, pinatigil niya ang Guimaras Bridge. Guimaras Iloilo Bridge at ang Iloilo Negros Bridge, mga kababayan. So, yan po ang dahilan kung bakit hindi ka panipiniwala ang binabanggit ni Ginoong Marcos na siya ang nagpagawa at nagpatapos nitong Bucana Bridge. That is not true. At nagsasabi po ng totoo si Vice President Sara Duterte nang binanggit niya na ang nagkaroon po ng matuwid at matibay at modern engineering na tulay, itong Bucana Bridge sa Davao, ay si Pangulong Duterte. Bahagi po ito ng build project ni former President Duterte at napilitan na lamang po na tapusin ito ng DPWH sa ilalim ni Pangulong ni Marcos Jr. sapagkat pinunduhan po ito at pinakumpleto ng China o ng Chinese government ang magandang engineering design ng Bucana Bridge sa Davao Region. So, pangalawang punto po, wala naman po talagang build si Marcos. Puro po ito ghost projects, no? Halimbawa, ang 1.4 trillion pesos na flood control projects, 80% ito ninakaw ng mga kontraktor na kriminal, ng mga sindikato sa Kongreso, at pati na po mismo ni Ginoong Marcos at nila Martin Romualdez. Samantalang ang mga totoo, matuwid at nararapat na mga infrastructure projects po, kagaya ng Bucana Bridge na ipinatupad ni Pangulong Duterte sa paligid ng buong Pilipinas, malinaw po na napapakinabangan ng taong bayan. Halimbawa, there are more than 400 bridges constructed in a period of 6 years lamang ni Pangulong Duterte. At yan po ay mga malalakas, matitibay na mga engineering construction, at there are more than 100 ports and airports na inayos during the time of former President Rodrigo Duterte. At lahat po, pati ang pag-expand at pag-extend
ng Metro Rail Transit or MRT, ng Light Rail Transit o ng train system sa buong Metro Manila ay sinimulan at sinubukan na gawin ni Pangulong Duterte na mas malawak ang coverage ng mga infrastructure projects na ito. So, makita po natin na kung totoo at seryosong gobyerno upang bigyan ng totoo at tamang serbisyo at infrastruktura ang mamamayan, ay talaga naman pong nagdudulot ng mabuting kaunlaran at mabuting mga factors that will trigger development sa mga lugar kung saan nandyan ang proyekto. Halimbawa, ang Barangay Development Program ni Pangulong Duterte, covering more than 1,000 barangays. In the first phase ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, 20 million per barangay yun. At ito po yung mga barangay na pinugaran dati ng Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF. And during the time of former President Rodrigo Duterte, ay nabigyan po ng kalsada, electrification, water system, at mga basic school buildings ang mga barangay na liblib at malalayo sa ating lugar sa ilalim po ng BDP or Barangay Development Program Concept na ang nagpatupad po si Pangulong Duterte. Sa ilalim po ito ng tinatawag na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Ito rin po ang nagpapakita ng katotohanan ng binabanggit ni Vice President Sara Duterte na ang totoong nagsimula ng Bukana Bridge sa Davao Region ay walang iba kundi ang administrasyon ni Pangulong Duterte. And because of that, ang Chinese government nagkaroon po ng mataas na pagrespeto at pagtitiwala kay Pangulong Duterte. And so therefore, alam nila na hindi kinukurakot ang pondo kapag sa ilalim ng Duterte government sapagkat may kalalagyan ka, no? The presence of the so-called fear factor sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay hindi po matatawaran ang pagtitiwala ng mga ibang mga mamumuhunang bansa kagaya ng China, ng Japan, ng Korea na nagbibigay ng pondo para po sa ating mga infrastructure projects. Subalit, sa ilalim po ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr., alam po natin na even ang South Korean government, iniatras po nila ang mahigit kumulang 27 billion pesos na para sana sa pag-repair ng mga tulay at pag-improve ng mga bridge construction and maintenance ng mga tulay sa Pilipinas. Inatras po ng South Korean government ang 27 billion pesos na dapat po ay maging counterpart nila sa pagbubuo ng mga panibagong konstruksyon o pag-improve ng mga tulay sa Pilipinas. Bakit? Dahil po yan sa issue ng korupsyon, ng katiwalian. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka panipaniwala ang claim ni Ginoong Marcos Jr. na ang Bukana Bridge sa Davao ay siya ang nagpatapos o sa ilalim ng kanyang pamumuno nangyari. Hindi po totoo yun, ano? Sapagkat ang mga malalaking bansa na gustong magkaroon ng counterpart for real and serious infrastructure projects, umaatras ng lalo na ng mabulgar ang pagkakaroon ng mga ghost projects sa flood control at iba pang mga usapin ng infrastruktura na dinadambong, kinukurakot at kinukulimbat lamang ng mga sindikato sa pamumuno ng gobyerno ni Ginoong Marcos. So that's the second point, no? Ang pangatlong point, dahil insecure si Marcos kay former President Rodrigo Duterte, ang nangyari tuloy, ang mga build projects ni Pangulong Duterte na napapakinabangan ng taong bayan, ipinatigil. No? Kinat out po ang mga projects na ito at sa kadahilanan yan, hindi na po nagkaroon ng katuparan ang Iloilo-Guimaras Bridge na sa matagal na panahon ay naaprubahan after 30 or 40 years of study. Hindi na po natutuloy ang Iloilo Negros or Guimaras Negros Bridge, mga kababayan. Dahil nga wala nang pundo na gustong pumasok as a counterpart mula sa mga malalaking bansa na namumuhunan at nagbibigay ng mga loans at counterpart support sa infrastructure projects. The way I explained kanina tungkol sa Korean government sa South Korea na iniatras po nila ang mahigit
27 billion pesos na dapat sana po ay para sa infrastruktura at pagpaparepair ng mga tulay. Okay? Ang pangatlong punto po natin ay ganito. Si Marcos Jr. ay walang interes po na palawakin at palakasin ang mga fundamental na infrastruktura like airport, port, at pati ang mga tulay. Sapagkat mahirap ito pagkakitaan ng malaki. Madali po ang flood control projects, madali po ang mga farm-to-pocket roads na ginagamit nila upang ang mga kontraktor ay madaling makuha na nila ng cash advance. At yan ang kanyang naging priority. Hindi po ang build at ang pagpapalawak ng mga infrastructure, kundi ang pagbibigay ng mga proyekto na ninanakaw, kagaya po ng flood control projects. No? Si Marcos ay notorious sa pagpapatupad ng more than 4,000 flood control projects. Under the data of the DPWH and DBM, mahigit po 4,000 projects sa flood control ang nagpatupad at nagpundo si Marcos Jr. Chargeable to unprogrammed appropriations. Ibig sabihin po, ang mga proyektong ito ay pinunduhan mula sa pangungutang ng gobyerno, mula sa mga bagong buwis, at mula po sa mga kinuha nilang pondo sa savings, kagaya po ng PhilHealth. 60 billion pesos ang order ng Korte Suprema na dapat maibalik ni Marcos sa PhilHealth. That is a public health insurance fund para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, subalit hanggang ngayon hindi pa naibabalik ang 60 billion pesos mula sa PhilHealth. 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation, kinuha din po nila Marcos mula sa kaban ng bayan para ipundo sa pandaraya na proyekto na tinatawag na flood control projects. So, hindi po kapanipaniwala ang sinasabi ni Marcos na siya ang nagpagawa, inaangkin niya ang pagpapagawa ng Bukana Bridge, mga kababayan. That is not true, sabi ni Vice President Sara Duterte. At ako po ay naniniwala kay Vice President Sara Duterte na mas lalo pang nagpatingkad ng pagiging sinungaling ni Ginoong Marcos pagdating po sa usapin ng matitino na mga proyekto. Wala talaga siyang maipakita. Okay? So, sa huling bahagi po ng ating talakayang ito, kailangan nating puntuhan na ang mga kinuhang pundo ni Marcos mula po sa savings ng PhilHealth, mula sa savings ng Philippine Deposit Insurance Corporation, umaabot po sa 167 billion pesos. Hindi pa po ito na ibabalik. In fact, ang sabi ng Korte Suprema, immediately executory ang pagbalik o pagsauli ng pondo na 60 billion pesos para po sa ating mga mamamayan na nahihirapan magpagamot o wala o halos kulang ang kanilang PhilHealth insurance. So hindi pa naibabalik ang deposit insurance na 100 billion, hindi pa naibabalik. At ngayon, hinahanap ng taong bayan saan napunta ang Maharlika Diskarte Fund na umaabot po sa 500 billion pesos, mga kababayan. Walang solid, walang kapanipaniwala, walang credible at konkreto na mga batayan sa katotohanan ang mga pagmamalaki ni Bongbong Marcos Jr. na ayon sa kanya ay ipinagpatuloy niya ang build ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga siya sinupalpal ni Vice President Sara Duterte pagdating po dito sa Bukana Bridge na ito sa Davao. Nakakahiya, no? Mga kababayan, kung mayroong ipakita man si Marcos Jr., ito po yung mga ghost projects na nangyari po sa Ilocos Norte, sa Mindoro, sa Bulacan, at maraming bahagi ng Pilipinas kung saan ang DPWH ang siyang nagpatupad ng mga ghost projects na ito. Ito po ang pinagmulan ng mahigit 1.4 trillion pesos na flood control projects na dinambong at dinurubo sa ilalim ni Marcos Jr. Yan po ang totoo. At sino po nagkumpirma nito mismo? Walang iba kundi si Ginoong Saldico. Sinasabi ni Saldico bilang bahagi ng inner circle ng sindikato ni Marcos na sila ay nagdi-deliver ng mali-maleta ng mga pera, limpak-limpak na salapi kay Marcos Jr. Yan kung bakit in the last 3 years ni Marcos, 2023, 2024 at 2025,
ang ipinatupad po niya ay mga 4,000 mahigit na flood control projects na ang epekto pangungurakot at hindi naman talaga flood control. Okay? So, tamang-tama lang ang pagbubunyag na ginawa ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang dapat pasalamatan sa pagkumpleto ng Bukana Bridge Project na ito ay walang iba kundi mismo si Pangulong Duterte at ang bansang China na sila ang nagtiwala, nagbigay ng respeto at nagbigay ng kumpiyansa na ipagpapatuloy ang proyekto na sinimulan sa ilalim ni Pangulong Duterte at nakumpleto nga kahit na wala na si Pangulong Duterte. Ito po yung Bukana Bridge sa Davao Region na ngayon pinagtatawanan ng taong bayan si Marcos dahil pilit niyang inaangkin. When you start to lie, you start to do things on a manner of deception and manipulation. Kagaya ng pagsisinungaling niya na mayroon daw siyang 9,000 plus flood control projects nang umulan ng tulo-tudo at bumaha. Halos hindi nakita itong flood control kundi nalaman na ito'y ninakaw, dinambong at dinurubo. Walang naniniwala kay Marcos kapag sinabi niya na may project siya na pinakinabangan ng taong bayan. Di po ba? Ang kalalabasan tuloy ni Ginoong Marcos sa kwento ng ating mga elementary years, mga kababayan, ito yung the boy who cried wolf. Sa sobrang pagiging sinungaling niya, wala nang naniniwala sa kanya kahit totoo na ang kanyang binabanggit. And that is now the problem of Marcos. He suffers from credibility problem and the trust and confidence of the people are nowhere to be the level na katanggap-tanggap. Negative 26 po ang net average of trust and approval rating ni Marcos in the last survey. Negative 26, ibig sabihin po, mababa pa sa zero ang pagtingin at ang pag-uusapan ay kumpiyansa at pagtitiwala ng mamamayan sa gobyerno ni Marcos. Wala na po ito. Kaya mas kapanipaniwala itong claim at itong inihayag ni Vice President Sara Duterte na si Marcos Jr. ay nangangamkam ng proyekto na hindi naman sa kanya talaga. At wala siyang ipakita na matuwid, seryoso at konkreto mga proyekto na kapakipakinabang sa taong bayan sapagkat hindi yon ang kanyang layunin. Ang layunin nila Martin Romualdez at ng kanyang sindikato ay pagkakitaan, pagkapirahan, ng limpak-limpak na salaping pagnanakaw ang mga proyekto na supposedly para sa kapakinabangan ng taong bayan. Ayan. So, maraming salamat sa pagsubaybay at pagsama nyo kay Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. At sana po ay nagustuhan nyo ang scenery, yung background ni Ka Eric ng Guimaras Island. At naway i-promote, i-share at i-like at i-campaign ninyo ang ating mga video analysis at video talakayan. At more subscribers and supporters sa ating Ka Eric Celis YouTube channel kung saan ang talakayan ay para po sa kapakinabangan ng pag-angat ng kamalayan ng ating mamamayan. Sa gustong sumuporta at tumulong sa ating advocacy, you can be a member to the channel of Ka Eric. Pero kung hindi po kayo, ang membership is only around I think 300 pesos per month. You have the share sa YouTube, may share na rin po kay Ka Eric. Pero sa hindi po handa magpa-member sa channel ni Ka Eric, subscription lang na regular, you can also provide support out of your sincerity para po sa ating Bangon Sambayanan People's Movement. Ang numero na gamit natin, 0916 308 7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Yan po ay GCash line at yan na rin po ang line of support through kay Langging, kay Rohilda Celis. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Magbabalik muli si Ka Eric. Maraming salamat.